tungo tayo, no? Amen, sa ating tithes and offering. So, sa tithes and offering, alam natin, is an act of service also, in an act of worship, is an act na tayo ay nagbabalik sa ating Panginoon na siya nagbigay ng resources sa atin. Kasi kung wala siya, wala tayo dito, wala yung mga anumang bagay na yung pong nakakamtan o minimiti sa iyong buhay. Amen? So, in the topic, no, it's better to give than to receive. So, ito yung unang buwan na siyang no, mas maganda na meron tayong binibigyan natin ng purpose, no? Binibigyan natin ng ano ba yung goal natin sa ating buhay or yung sinasabi nila na New Year's resolution. So ito ngayon, by our New Year's resolution dapat pino-focus natin ating Panginoon at ano yung turo niya? Yung pagbibigay, yung ikapo natin pagbabalik. So in the book of Acts, chapter 20, verse 35, it said, I have given you an example that by working hard like this, we should help the weak. We should remember the words that the Lord Jesus said, giving gift is more satisfying than receiving them. So, ito yung paalala o turo sa atin ni Paul. Yung siya pa ay nakakasalamuha ating Panginoon. Amen? So, anong sabi na ating Panginoon? Amen? Na giving gift is more satisfying than receiving them. So, dapat sa ating buhay Kristiyano, ngayon pa lamang simulan natin na mas maganda yung mapagbigay tayo kaysa tumatanggap. Amen? So, wag po tayo maniwala na sabi nila sa mga memes, basta sa akin, it's better daw na mag-receive. No? Na mas maganda daw na sila yung nakakatanggap. Kapatid, as we Christian, hindi po tayo naniniwala in a culture of this nature. Amen? Naniniwala po tayo sa turo nating Panginoon na yung nakasaad sa Biblia. Amen? So now, in the context, in this scripture, si Lolo Paul, nagbigay sa atin ng farewell address, reminding that the leaders will live among them. So, siyempre, leaders tayo. Dapat, nangunguna tayo, dapat tayo yung, nakikita kung ano yung ating ginagawa. Amen? So, he highlight that he didn't use his position to take money from them. So, maging sa mga leader, huwag po natin na i-take advantage kung ano yung meron sa ating position. Kasi sabi nila, pag nakaposition daw, mas maganda, mas lamang, mas malaki yung bigayan. Hindi po. Amen? Tinuro sa atin ni Paul na he worked with his own hands as a tent maker to provide for his need and the needs of these companions. So, hindi lamang na sa kanyang posisyon, ginagawa yan yung narapat sa kanyang nasasakupan. Kasi nag-i-spread tayo ng salita ng Diyos. Amen? Pag nag-i-spread ng salita ng Diyos, hindi lahat pera-pera. Naroon po yung efforts. Amen? Naroon po yung wisdom. Amen? Naroon po yung ating Panginoon kasi yun po ang in-spread natin. Amen? So, dito, nakasaad na mayroong pagtuturo si Paul. Amen? Unang-una, tithing or giving as a source of happiness. Coach Jeff, nagbibigay ako. Happy ako. Yes! Because, alam mo, sa simula, sa puso mo, mas maganda yung nagbibigay. Kasi ramdam mo kung ano yung paghihirap. Amen? So now, the Greek word of bless is used here is makarios. Amen? Greek word is makarios. Take note. Meron na tayong learning, which can also be translated as happy or enviable. Amen? Paul teaching is that the person who give isn't just doing the right thing. Hindi lamang ginagawa niya yung ikakabuti, bagkos they are actually entering into a state of higher joy than the person receiving. Kasi alam nila mas maganda talaga yung nagbibigay. Kasi bakit? Ikaw ba naman nagbigay, may ibabalik sa iyong pasasalamat at hindi lamang pasasalamat. Amen? Di natin alam. Di ba? Nagiging Kristiyano yung isang tao na pinagbibigyan mo. Amen? So now, pangalawa, hardworking with a purpose. Kasi sabi sa verse 35a, I have given you an example that by working hard like this,
we should help the weak. So, amen. So, hindi lamang tayo ay nagbabanat buto, nagpakapagod para lamang sa ating sarili. As a Christian, ating pong pinapadama, ating pong ini-spread yung ating pong mga blessing na nakakamtan. Kasi, sabi nga kanina, di ba, doon tayo nakakuha ng joy. Joy, which means na libre na binigay sa atin nating Panginoon. So, the connect for the scripture, hard work directly to helping the weak, sa mga mahihirap. Gaya na sabi ko kanina, hindi lamang pera-pera. Kapatid, hindi mo alam, no? Presensya mo pala ang hinihintay ng ating kapatid na nanghihina. No? So, we need to reach out. Kasi bakit tayo yung may full energy? Meron tayong Kristo, sila nawawala. Di ba? Kung kailangan, gatungan natin sila para mag-aalab ang isang tao. Yung isang kahoy na nagsisimula. Amen? So, tulungan natin. Amen? So, in this view, we don't just work to get ahead. Hindi lamang na makakalamang tayo. Bagkus, we work so that we have the capacity to be a blessing to others. So, dito nagsisimula na meron palang pagpapala na nagsisimula sa bawat isa, sa atin, sa akin. Amen? So, dapat we need to, be hard work Christian. Ipalaganap natin yung yung tinuro, yung layunin sa ating Panginoon. Pangatlo, the remember words of Jesus. Ano po yun? In verse 35, we should remember the word that the Lord Jesus said. Giving gifts is more satisfying than receiving them. So, it's more blessed to give than to receive. So, wag po tayong maniwala na, masaya kasi naka-receive ako kahit hindi ako nagbibigay. No. Kasi bakit tinuro sa ating Panginoon? It's more blessed to give than to receive. Kaya marami pong mga kapatiran na satisfy sa kanilang buhay kahit tagilid na ang bahay, kahit 2 araw na lang kakain. Di ba? Kasi bakit? Naroon po yung joy. No? Totoong joy, genuine joy, at naroon yung Kristo sa kanilang buhay. So, hindi lamang doon, no? It's not found the four gospel. Kasi doon po sa gospel, hindi lamang gospel, hindi lamang na pag-experience ng salita, bagkos ating pong pinapamanik, ating pong pinapadama sa iba, no? Na libre. Wala pong bayad yung kaligayahan na binigay sa ating Panginoon. Amen? And this is also the central, of generosity was to the early church identity also. No? So, dati pa lamang, kasi alam na natin na pag nalaman kang Kristiyano ka, anong ginagawa? Dinadakip at pinagliliyab sa mga pader ng mga Romano. Pero, pinapaalala sa atin ni Paul, amen, na huwag tayong maging sad. Amen? It's New Year. Ito po yung simulaan natin. Amen? We need to focus Jesus kung ano yung itunuro niya. Kasi bakit? Hindi ka po doon magkakamali. Amen? Lagi po tayo dapat kumakapit. And lastly, moving beyond 10%. Bakit? Kasi bakit? Buhay po ang inalay, kapatid. No? Kumalala po natin, favorite verse natin, John 3:16, di ba? Merong buhay na sinakripisyo. Maliit lang po yung 10% eh. Dapat, hindi na nga 10% lagi eh. Dapat, we need to emphasize na there's a life, There's buhay na inalay para sa atin. Hindi dapat sa iyo, bagkos binigay. Amen? So, while tithing is a great starting point for many, amen? In this scripture, we need to invite believer into a lifestyle of giving. Amen? Dapat, sinasabuhay natin yung pagbibigay. Hindi lamang pera. Bagkos, yung time natin, yung effort natin, di ba? Yung knowledge, yung wisdom natin. Marami pong factor. Amen? Bagkos, atin po, sinasabuhay. Kasi bakit? Jesus, ang ating minamanifest dito. Hindi po ibang tao. Amen? So, I suggest that if we only give because it's a tax or requirement, we miss the blessing. The blessing of enjoyment. So,
dapat hindi lamang na nagbibigay tayo na talagang, ay, ito na yung rule, ito na yung batas, ito na yung obligasyon, ito na yung lifestyle, tawag ito, routine. Amen? Because sabihin natin na it comes from the heart. We need to give back to Jesus. Bakit? Kasi meron pa pong ibang kapatiran na gusto natin dapat na makuha, no? Atin pong maabot. Amen? So now, in the book of Acts, hindi lamang na magkimkim tayo o maging sakim tayo kung anong meron tayo ngayon. Dapat ipalaganap natin kasi bakit? Hindi po madadala. Alam po natin, hindi po madadala yung mga extra baggage sa langit. Amen? Kundi yung sarili mo lang. At kailangan, no, we need to share talaga kung ano yung blessing na yung nakaligtaan nila, yung hindi nila alam. Tayo, yung nakakaalam, dapat we need to share. Amen? So, huwag natin kalimutan, no? We give to bless each other, no? Or other person, maging sa mga unbelievers. So, huwag po tayong mapagod. Amen? Set our goal na it's better to give than to receive. Amen? So, tayo po tumayo at in-encourage ko po sa online na ating pong tulungan ang ating mga co-churches. Amen? So, to God be the